Alam mo, darating talaga yung punto sa buhay mo na mapapagod ka. Mapapagod kang magpaliwanag. Mapapagod kang maghabol o umasa na may makakaintindi sa'yo. And when that happens, when you finally accept that no one really cares, everything starts to change. Hindi dahil naging manhid ka, kundi dahil natutunan mong hindi mo kailangang hintayin ang simpatya ng mundo bago ka magsimulang kumilos. You realize that peace doesn't come from people caring about you. It comes from you caring enough to keep going. Minsan, yung katahimikan ng pagkakaintindi mo sa realidad, yun pala ang simula ng tunay na kalayaan. Number 1, matututunan mong ikaw ang may responsibilidad sa sarili mo. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo na tinanggap mong walang may pakialam, bigla mong mauunawaan, ikaw lang talaga ang responsable sa sarili mo. Walang ibang may obligasyon na ayusin ang gulo sa isip mo, ayusin ang finances mo, o punan ng mga pangarap mong nakabitin. Yes, people can care. They can listen. They can comfort you. Pero sa dulo, ikaw pa rin ang kailangang bumangon. Isipin mo to, kapag na-late ka sa trabaho, kahit gaano ka pasabihan ng okay lang, ikaw pa rin ang mawawala ng points. Kapag bumagsak ka sa exam, kahit gaano kadamayan ng kaibigan mo, ikaw pa rin ang kailangang mag-aral muli. At kapag nasaktan ka sa relasyon, kahit gaano kanila kaawaan, ikaw pa rin ang kailangang maghilom. Kaya doon mo marirealize, life doesn't stop for your pain. The world will keep turning. People will keep leaving. And no one will pause just because you're hurting. Hindi dahil masama sila o walang puso, kundi dahil bawat isa may kanya-kanyang laban din. At kapag tinanggap mo yon ng buo, unti-unting magbabago ang pananaw mo sa buhay. Hindi ka na maghihintay na may tutulong sa'yo bago ka kumilos. Hindi mo na iisipin na bakit walang nakakaintindi sa akin. Kasi alam mong hindi nila kailangang intindihin. Ang mahalaga, ikaw mismo na iintindihan mo ang sarili mo. Alam mo kung bakit ka nahihirapan. Alam mo kung ano ang gusto mong baguhin. At alam mong walang ibang pwedeng gumawa noon, kundi ikaw. Kapag umabot ka sa ganitong mindset, nagiging matatag ka sa tahimik na paraan. Hindi mo na kailangang ipakita sa social media na okay ka. Kasi alam mong you're working on yourself silently. Habang ang iba na naghahanap ng simpatya, ikaw naghahanap ng solusyon. Habang ang iba umaasa sa tulong, ikaw gumagawa ng paraan. At habang ang iba nagrereklamo sa mundo, ikaw tinatanggap mong ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay mo mismo. Makikita mo kapag inako mo ang responsibilidad sa sarili mong buhay, unti-unti kang lalakas. Kasi sa tuwing may problema, hindi mo sinasabi, wala kasing tumulong sa akin. Ang sinasabi mo na ay, okay lang, kaya ko to. Walang tutulong? Then I'll do it myself. At doon mo makikita ang tunay na pagbabago. Hindi dahil may nagbago sa paligid mo, kundi dahil nagbago ang pananaw mo. Nakakagaan sa pakiramdam kapag tinanggap mong wala talagang may pakialam sa lahat ng pinagdadaanan mo. Kasi biglang nagiging malinaw sa'yo na ikaw pala ang solusyon na matagal mong hinihintay. Ikaw ang sagot sa sariling problema mo. Ikaw ang sarili mong rescuer. At sa sandaling maramdaman mo yon, biglang nagiging magaan kahit mabigat. Kasi alam mong hawak mo ang kontrol. Hindi mo na kailangang hintayin ang tulong. Kasi ikaw mismo, natutunan mong maging sarili mong sandigan. Number 2, hihinto kang umasa sa validation ng iba. Kapag natutunan mong wag nang umasa sa validation ng iba, parang biglang gumaan ang pakiramdam mo. Kasi totoo, sa mundong puno ng opinyon, comparison, at social media likes, halos lahat gusto ng approval. Gusto mong maramdaman na tama ka, magaling ka, o sapat ka. Pero kapag hindi mo yan nakuha, parang kulang ka bigla. Pero isipin mo to, kailan mo huling naramdaman na masaya ka lang? Kahit walang pumuri sa'yo, kahit walang nag-heart react, kahit walang nagsabing, ang galing mo. Yun ang moment na nagsisimula kang maging totoo. Kasi natutunan mong hindi mo kailangan ng audience para maramdaman ang halaga mo. Maraming taong napapagod dahil hinahayaan nilang dikta ng iba ang maging sukatan ng sarili nilang halaga. Post ka ng picture, walang nag-react. Biglang iisipin mo, pangit ba ako? Nag-share ka ng ideya, walang nag-agree. Mararamdaman mong, siguro mali ako. Pero ang totoo, hindi naman ikaw ang problema. Minsan, busy lang talaga ang mga tao.
Minsan, hindi lang nila kayang intindihin ang level na narating mo. Kaya kapag tinanggap mong hindi mo kailangan ng validation, nagiging malaya ka. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa lahat. Hindi mo na kailangan patunayan kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katalino o ka-worthy. Kasi alam mong ikaw mismo ang ebidensya ng effort mo. Magandang halimbawa nito, yung mga taong tahimik lang pero consistent. Wala silang update araw-araw pero tuloy-tuloy silang umaangat. Hindi sila naghahabol ng papuri kasi alam nilang ang tunay na validation ay yung nakikita mong may bunga ang ginagawa mo. Hindi yung naririnig mong papuri. At habang natututo kang huwag umasa sa opinyon ng iba, mararamdaman mong unti-unti kang nagiging secure sa sarili mo. Hindi ka na madaling mainggit. Hindi ka na natitinag kapag may mas magaling, mas maganda o mas sikat kasi alam mong hindi mo kailangan makipagkumpetensya sa kanila. Ang ganda pa nito, kapag hindi mo na hinahanap ang validation ng iba, mas nakakakonek ka sa mga taong totoo kasi hindi mo na kailangan magpanggap para magustuhan ka. Nakikita nila ang totoong ikaw, yung hindi nagpapakyut, hindi nagpapa-impress, pero totoo. And that's when real respect begins. Hindi dahil pinilit mo silang makuha, kundi dahil pinili mong maging ikaw kahit walang pumapalakpak. Kaya sa susunod na maramdaman mong walang napapansin sa ginagawa mo, huwag kang manghina. Kasi baka hindi lang sila ang audience mo. Baka ang pinapalakpakan na ngayon ay yung future self mo. Number 3, lumalakas ang mental toughness mo. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo na tinanggap mong wala talagang may pakialam, isang napakalaking pagbabago ang mangyayari sa loob mo. Kasi doon mo mararanasan kung ano talaga ang mental toughness. Alam mo yung dati, kapag may problema ka, ang instinct mo agad ay maghanap ng taong kakausap sa'yo, makikinig o magbibigay ng advice. Pero habang tumatanda ka, napapansin mong unti-unting nababawasan yung mga taong nandyan. May kanya-kanya silang buhay, responsibilidad at problema rin. At kapag tinanggap mo na wala kang obligasyon sa kanila at wala rin silang obligasyon sa'yo, doon nagsisimula ang paglakas ng loob mo. Hindi ibig sabihin ito na nagiging manhid ka. Ang ibig sabihin, natututo kang tumayo kahit mag-isa. Kasi na-realize mong walang ibang pwedeng magligtas sa'yo kundi ikaw mismo. Dati kasi, kapag may hindi ka naiintindihan o may hindi nag-work sa buhay mo, lagi mong iniisip, bakit wala silang pakialam? Pero ngayon, kapag tanggap mo na ang katotohanan yon, iba na ang tanong mo. Okay, anong magagawa ko para ayusin to? See the difference? Mula sa pagiging dependent, nagiging decisive ka. Mula sa pagiging fragile, nagiging focused ka. Yung tinatawag na mental toughness, hindi yan ibig sabihin wala kang emosyon o hindi ka nasasaktan. Ang ibig sabihin, kahit nasasaktan ka, kaya mo pa rin kumilos. Kahit umiiyak ka kagabi, bumabangon ka pa rin kinabukasan. Kahit walang nag-cheer sa'yo, nagpatuloy ka pa rin. Kasi alam mong ang laban mo ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. At sa totoo lang, dito mo marirealize na hindi mo kailangan ng applause para magpatuloy. You start doing things not to impress, but to progress. Hindi mo na iniisip kung anong iisipin ng iba. Kasi alam mong kung magtagumpay ka, may maiinggit. Kung mabigo ka, may tumatawa. Kaya bakit mo pa uubusin ang energy mo sa kanila? Kung pwede mo naman gamitin yan para mas lalong tumibay. Ang mental toughness ay nabubuo sa katahimikan. Yung mga gabi na wala kang makausap, pero kailangan mong magdesisyon. Yung mga umagang bumabangon ka, kahit pagod ka pa. Kasi alam mong walang ibang gagawa niyan para sa'yo. Yung mga sandaling umiiyak ka habang nagtatrabaho, pero hindi mo pinapansin kasi kailangan mo pa rin magpatuloy. Yan ang tunay na toughness. Hindi nakikita ng iba, pero ramdam mo sa loob mo. Eventually, mapapansin mo na kahit gaano kabigat ang dumating, hindi ka na basta-basta nadadala. Kasi alam mo na ang formula. Hindi lahat ng tao tutulong sa'yo at ayos lang yon. Kasi ngayon, may panibago ka ng lakas. Hindi galing sa support ng iba, kundi sa sarili mong determinasyon. Ang sarap ng pakiramdam kapag umabot ka sa ganitong level ng maturity. Kasi kahit anong sabihin ng mundo, kalmado ka. Kahit may bumatikos, hindi ka basta napapailing. Alam mong hindi nila alam ang buong laban mo at hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. You become unshakable. Hindi dahil wala kang pinagdadaanan, kundi dahil natutunan mong huwag nang umasa sa awa o pag-intindi ng iba. At yung lakas na yan, hindi mo basta mabibili.
hindi rin pwedeng ipasa. Nabubuo lang yan kapag dumating ka sa puntong wala kang choice, kundi tumibay. Kaya kapag tinanggap mong walang may pakialam, huwag kang matakot dahil hindi ibig sabihin yan na mag-isa ka. Ibig sabihin lang, handa ka na. Handa kang harapin ang mundo. Hindi dahil walang nagmamahal sa'yo, kundi dahil minahal mo na ang sarili mo ng sapat para lumaban mag-isa. Number 4, hindi ka na madaling ma-offend. Kapag natutunan mong tanggapin na no one really cares that much, mapapansin mong hindi ka na rin madaling ma-offend. Kasi dati, sobrang personal lang lahat sa'yo. Kapag may hindi nag-reply, na-offend ka. Kapag hindi ka pinansin, parang galit agad sila sa'yo. Kapag may nagsabi ng totoo, tinamaan ka. At kapag may hindi pumuri sa ginagawa mo, nawawala agad ang gana mo. Pero nang dumating ka sa punto na tinanggap mong wala naman talagang may obligasyong intindihin ka, doon nagbago ang lahat. Bigla mong na-realize, hindi naman tungkol sa'yo palagi ang kilos ng ibang tao. Halimbawa, may kaibigan kang hindi nagparamdam. Dati, iisipin mo agad, may nagawa ba akong mali? Pero ngayon, mas mature ka na. Naiintindihan mong baka pagod lang siya, baka may problema, o ayaw lang talagang magsalita ngayon. Hindi mo na ito ginagawang personal issue. Kasi totoo, lahat tayo may sariling laban. Minsan yung taong hindi nag-like sa post mo, hindi dahil ayaw niya sa'yo, baka sobrang abala lang. Yung hindi nag-reply agad, baka sabay-sabay na problema ang dala. At yung taong medyo masungit, baka hindi mo alam, may mabigat na pinagdadaanan pala. When you accept that the world doesn't revolve around your emotions, you stop reacting and start understanding. Hindi ka na nasasaktan sa maliliit na bagay kasi alam mong hindi ka naman talaga target. Hindi na rin mabilis uminit ang ulo mo sa opinyon ng iba kasi alam mong lahat tayo may iba't ibang pananaw at hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat isa. Ang ganda ng pakiramdam nun kasi biglang gumagaan ang mundo mo. Wala ka nang dalang sama ng loob sa mga taong hindi tumugon ayon sa gusto mo. Hindi mo na rin sinusukat ang halaga mo batay sa kung gaano kanila pinapansin. Mas chill ka na, mas kalmado, mas grounded. At dahil hindi ka na madaling ma-offend, mas napuprotektahan mo ang energy mo. Wala ka ng oras sa drama. Wala ka ng lakas na nilalabas sa galit o tampo. Mas ginagamit mo na ang lakas mo para sa bagay na may kabuluhan. Sa growth mo, sa goals mo, sa kapayapaan mo. Hindi ito pagiging manhid. Hindi rin ito pagiging wala nang pakialam. Ito yung level ng maturity na marunong kang umintindi ng hindi nasasaktan. You see things from a wider lens. Hindi lang mula sa kung ano ang nararamdaman mo, kundi mula sa kung ano ang totoo. At sa dulo, doon mo marirealize ang pagiging hindi madaling ma-offend ay hindi dahil sa tigas ng puso mo, kundi dahil malawak na ang pang-unawa mo. Alam mong hindi lahat ng bagay kailangang sagutin, o patulan, o damdamin. Minsan, kailangan lang ng isang malalim na hinga at sabihin, okay lang, hindi naman tungkol sa akin yan. At sa ganitong mindset, mas magiging magaan ang buhay mo. Mas magiging payapa ang isip mo at mas madali kang ngumiti. Kahit minsan, wala talagang may pakialam. Kasi alam mong sapat ka kahit walang validation. Alam mong buo ka kahit walang tumapik sa balikat mo. At alam mong ang kapayapaan ay nasa loob mo, hindi sa reaksyon ng ibang tao. Number 5, matututunan mong maging self-motivated. Kapag tinanggap mong walang may pakialam, isa sa pinakamahalagang pagbabago sa buhay mo ay ito. Matututunan mong maging self-motivated. Hindi na motivation mula sa iba. Hindi na energy mula sa mga taong nagsasabi ng kaya mo yan. Kundi isang apoy na galing mismo sa loob mo. Kasi dati, kapag may problema ka, ang una mong instinct ay maghanap ng taong magpapalakas ng loob mo. Gusto mong may makinig, may mag-comfort, o may magsabi na tama ka. Pero dumating yung panahon na napagod ka. Kasi minsan, kahit anong kwento mo, wala namang tunay na nakakaintindi. At doon mo natutunan, hindi lahat ng laban mo ay kailangang naunawaan ng iba. May mga laban ka na ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kahirap at ikaw lang din ang makakapagdesisyon kung paano ka lalaban. Kapag tinanggap mong ganito talaga ang buhay, nagbabago ang takbo ng isip mo. Hindi mo nahihintayin na may mag-push sa'yo bago ka kumilos. Hindi mo na kailangang maramdaman muna na motivated ka bago gumawa ng hakbang. Gumagalaw ka kahit pagod, kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakaka-appreciate. Kasi alam mong kung hindi mo gagawin, walang ibang gagawa nito para sa'yo.
Doon mo nakikita ang tunay na self-motivation. Yung kahit walang nanonood, tuloy ka lang. Habang ang iba naghanap ng inspirasyon sa labas, ikaw natutunan mong hanapin ito sa loob. Hindi ka na nag-aantay ng perfect timing kasi alam mong walang perpektong araw para magsimula. Ang meron lang ay ngayon. At kung hindi mo kukunin ang pagkakataon, baka wala na ulit bukas. Relatable ito sa mga taong sanay magtrabaho sa tahimik. Yung mga gumigising ng maaga, nag-aaral kahit walang nakakapansin, o patuloy na lumalaban kahit walang sumusuporta. Sila yung mga taong tinanggap na walang may pakialam sa progreso nila. Kaya sila mismo ang naging sarili nilang coach, sarili nilang cheerleader, at sarili nilang sandigan. At kung tutusin, mas malalim ang ganitong motivation. Kasi hindi ito nakadepende sa mood o sa validation ng iba. Ito yung klase ng motivation na nanggagaling sa purpose, sa malinaw na dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw. Minsan, hindi mo nga kailangang sabihin, kaya ko to. Ang sinasabi mo na lang, kailangan kong gawin to. Kasi walang ibang gagawa nito, kundi ako. Kapag naranasan mo to, mapapansin mong tahimik pero matatag ang galaw mo. Hindi mo na kailangang ipakita sa lahat ang progress mo. Kasi hindi mo na hinahanap ang papuri. Mas gusto mong gumalaw sa likod ng mga mata ng tao habang pinapatunayan mo sa sarili mo na kaya mong lumaban kahit mag-isa. At ironically, doon ka nagiging inspirasyon sa iba kahit hindi mo sinasadya. Number 6, nagiging totoo ka sa sarili mo. Kapag dumating ka sa puntong tinanggap mong walang may pakialam, may kakaibang pagbabago na nangyayari sa loob mo. Hindi mo man agad napapansin, pero unti-unti kang nagiging totoo sa sarili mo. Kasi dati, halos lahat ng galaw mo, iniisip mo kung anong sasabihin ng iba. Paano ka nila makikita? Kung maayos ba ang tingin nila sa'yo? You dress a certain way, talk a certain way, even post a certain way. Kasi gusto mong magustuhan ka. Pero kapag na-realize mong sa dulo, walang masyadong may pakialam, biglang bumibitaw yung pressure. Parang ang laking bigat na natanggal sa dibdib mo. Doon mo mapapansin, bakit nga ba lagi kong napapansin ang opinyon ng mga taong hindi naman talaga kasama sa laban ko? You start asking deeper questions. Hindi na ano ang gusto nilang marinig, kundi ano ba talaga ang gusto kong sabihin. Hindi na ano ang magiging tingin nila sa akin, kundi ano bang tingin ko sa sarili ko. Hindi mo na kailangang magpanggap na masaya kung hindi ka naman masaya. Hindi mo na kailangang ipakitang okay lang ako kung gusto mo na talagang umiyak. Hindi mo na kailangang i-adjust ang personality mo para mag-blend in. Kasi mas importante sa'yo ngayon ang peace kaysa approval. Ang sarap ng pakiramdam kapag ganito ka na. You speak more honestly. You choose friends not because they make you look good, but because they make you feel safe. You stop chasing trends just to fit in. Kasi mas gusto mo nang maging consistent kaysa popular. At higit sa lahat, natutunan mong pahalagahan ang sarili mo nang hindi mo kailangang humingi ng permiso. Ito yung uri ng realness na hindi matututunan sa social media. Hindi ito yung pagiging matigas o rebelde, kundi yung tahimik na tapang ng taong hindi natakot ipakita kung sino siya talaga. Yung hindi na kailangan ng maskara tuwing lalabas ng bahay. Yung hindi na nag-filter ng emosyon para lang magmukhang perfect. Kasi alam mo na, perfection was never the goal. Peace is the goal. Kaya kapag tinanggap mong walang may pakialam, hindi ka tumitigas. Nagiging totoo ka lang. At sa pagiging totoo mo, natatagpuan mo yung pinaka-importanting bagay sa buhay. Ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng papuri ng iba. Number 7, mas nagiging simple ang buhay mo. Kapag tinanggap mong walang may pakialam, bigla mong mapapansin na gumagaan ang buhay. Hindi dahil nawalan ka ng pakialam sa lahat, kundi dahil natutunan mong pumili kung saan ka lang maglalagay ng energy mo. Dati kasi, sobrang komplikado ng mundo mo. Lahat iniisip mo. Anong sasabihin nila? Okay ba yung suot ko? May magre-react kaya sa post ko? Baka isipin nilang tamad ako, o mahina, o walang silbi. Pero nang dumating ka sa punto na tinanggap mong kahit anong gawin mo, may mga taong hindi pa rin makakaintindi o nagmamalasakit, bigla kang napabuntong hininga. At sabi mo sa sarili mo, bakit mo nga ba pinapahirapan ang sarili ko para sa mga taong hindi naman interesado sa totoo kong nararamdaman? At doon nagsimula ang simpleng buhay. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Hindi mo na kailangang makipagpaligsahan sa mga taong ang sukatan ng tagumpay ay kung ilan ang likes, kung gaano ka ka-trending, o kung sino ang mas maganda ang buhay online. You start to realize peace is better than attention.
Kapag tinanggap mong walang may pakialam, unti-unti mong nililinis ang gulo sa isip mo. Hindi mo na kailangang magpanggap para lang magustuhan ka. Hindi mo na kailangang maging laging tama. Hindi mo na rin kailangang sumabay sa uso kung hindi naman talaga gusto. Ang simpleng buhay ay hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam sa mundo. Ibig sabihin lang, marunong ka ng maglagay ng hangganan. Alam mo na kung kanino ka lang magbubukas. Alam mo na kung kailan mo kailangang magsalita at kailan mas mabuting manahimik. Alam mo na kung alin ang totoo mong problema at alin lang ang gawa-gawa ng overthinking. Ito ang kagandahan ng pagtanggap na walang may pakialam. Hindi mo na kailangan ng approval para maging masaya. Hindi mo na kailangan makiuso para maging kabilang. Hindi mo na kailangan magpaliwanag kung bakit mo pinili ang tahimik o kung bakit hindi ka na aktibo tulad ng dati. Because your peace is worth more than the opinion. Number 8, lumalalim ang self-awareness mo. Kapag dumating ka sa punto na tinanggap mong walang may pakialam, may kakaibang pagbabago sa loob mo. Hindi galit, hindi lungkot, kundi kalinawan. Kasi doon mo unang nakikilala ang sarili mo ng totoo. Doon lumalalim ang self-awareness mo. Alam mo kung bakit? Kasi habang umaasa ka pa sa atensyon, validation o approval ng iba, nakasuot ka pa rin ng maskara. Ginagawa mo ang mga bagay hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto mong makita ng iba na maayos ka, na successful ka, o masaya ka. Pero kapag tinanggap mong wala talagang may pakialam sa kung ano ang ginagawa mo, bigla mong mapapansin, gumagaan ang pakiramdam mo. Wala ka nang kailangang patunayan. Doon ka magsisimulang magtanong, kung wala palang nakatingin, ano talaga ang gusto kong gawin? Kung wala akong kailangang i-impress, sino talaga ako? At sa mga tanong na yan, nagsisimula ang tunay na self-awareness. Pero ngayon, habang natututunan mong wala talagang may pakialam ng ganun kalalim, nakikita mong hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang maging okay para lang masabing okay ka. Pwede kang maging totoo, kahit messy, kahit hindi perpekto. Self-awareness is not just knowing your strengths. Ito rin yung pagtanggap sa mga kahinaan mo nang walang guilt. Yung kaya mong sabihin sa sarili mo na, oo, naiinggit ako minsan. Oo, natatakot ako. Oo, hindi ko pa alam lahat. Pero imbis na ikaya mo yon, tinatanggap mo. Kasi alam mong hindi mo kailangang magpanggap para lang mapansin. You finally understand you are not your mistakes. You are your awareness of them. At habang tumatagal, nagiging mas kalmado ka. Hindi ka na madaling matrigger sa opinion ng iba. Kasi alam mong kung gaano kalalim ang pinanggagalingan mo. You stop competing with everyone because you finally started connecting with yourself. Nakikita mo kung sino ka kapag walang ilaw, walang camera, walang audience, at natututunan mong mahalin yung taong yon. Number 9, hindi mo na kinakausap ang problema mo, hinaharap mo na ito. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo na tinanggap mong walang ibang may pakialam, may isang malaking pagbabago na nangyayari sa'yo. Hindi mo na kinakausap ang problema mo, hinaharap mo na ito. Ibig sabihin, hindi mo na kinikwento sa lahat tungkol sa hirap mo, sa bigat ng sitwasyon mo, o sa kung gaano ka napagod. Kasi naiintindihan mong kahit gaano mo ipaliwanag, walang ibang nakakaintindi ng kasing lalim ng nararamdaman mo. At dahil doon, natutunan mong higilan na ang paulit-ulit na pagreklamo, pag-iyak, o pag-post ng mga lungkot mo. Dahil alam mong sa dulo, ikaw lang talaga ang makakahanap ng solusyon. Hindi na ito tungkol sa pagiging matigas o manhid. Hindi rin ito ibig sabihin na hindi mo na pwedeng ilabas ang emosyon mo. Ang ibig sabihin nito, napagod ka ng magsayang ng oras sa pag-iyak sa problema. Gusto mo na ng aksyon. Naiintindihan mong habang kinakausap mo ang problema, lalo lang itong lumalaki sa isip mo. Pero kapag hinarap mo ito, unti-unti itong lumiliit. Kasi nakikita mong may magagawa ka pala. Napansin mo ba na dati, kapag may problema ka, instinct mo agad ay humanap ng taong kakausap mo. Kaibigan, kapamilya, partner, kahit sino lang basta may makikinig. Pero habang tumatanda ka, napapansin mong mas dumarami ang pagkakataong ikaw na lang talaga ang natitirang nakakaintindi sa sarili mo. At doon mo nare-realize, hindi mo kailangan ng audience para ayusin ang buhay mo. Kailangan mo lang ng desisyon na kumilos kahit walang nanonood. Kasi ang totoo, habang kinakausap mo ang problema mo, napipirmi ka sa parehong emosyon. Paulit-ulit mong naririnig sa sarili mo ang sakit, ang takot, at ang pangamba. Pero kapag hinarap mo na ito, kahit nanginginig, kahit hindi sigurado, may kakaibang kapayapaan kang nararamdaman. Dahil kahit mahirap,
alam mong ginagawa mo ang kaya mo. At yun ang nagbibigay sa'yo ng lakas na hindi mo makukuha sa kahit kanino. May mga gabi pa rin na iiyak ka. Siyempre, tao ka lang. Pero kahit umiiyak ka, gumagalaw ka pa rin. Umiiyak habang nagsusulat. Umiiyak habang pinipilit bumangon, pero gumagalaw. At yun ang tunay na tapang. Hindi yung hindi nasasaktan, kundi yung nasasaktan pero hindi umaatras. One day, mapapansin mo na lang, hindi ka na madaling matakot. Hindi ka na tulad ng dati na konting problema lang, gumuho na agad ang mundo mo. Kasi nasanay ka na kahit walang makialam, kaya mong lumaban. Hindi dahil gusto mong patunayan ang sarili mo, kundi dahil alam mong walang ibang gagawa nito para sa'yo. Doon mo mararamdaman yung tahimik na uri ng lakas. Yung hindi kailangang ipagsigawan. Yung hindi kailangan ng validation. Lakas na galing sa mga gabi na pinili mong kumilos kaysa umiyak. Lakas na galing sa pagtanggap na walang tutulong sa akin, kaya ako na lang. At sa bawat araw na hinaharap mo ang problema mo, nagiging mas buo ka. Mas malinaw ang isip mo. Mas matatag ang loob mo. At mas kontento ka sa sarili mo. Kasi alam mo sa lahat ng pinagdadaanan mo, hindi mo lang kinaya, hinarap mo. Number 10, nawawala ang takot mong mabigo. Kapag tinanggap mong walang may pakialam, unti-unting nawawala ang takot mong mabigo. Bakit? Kasi nare-realize mo na pala, wala namang masyadong nakatingin. Dati, bawat pagkakamali mo, parang malaking eksena. Parang lahat ay nanonood, nag-aabang kung saan ka madadapa. Nahihiya ka, natatakot, at minsan nga, mas pinipili mo na lang huwag subukan. Kasi iniisip mong baka pagtawanan ka. Baka sabihin ng iba, ayan, palpak na naman. Pero sa sandaling ma-absorb mo ng buo na no one really cares that much, bigla kang lumaya. Mapapaisip ka, oo nga no, kahit nagkamali ako dati, tuloy lang naman ang buhay nila. Hindi sila natulog kakaisip sa pagkabigo mo. Hindi sila natulog kakaisip sa pagkabigo mo. Hindi sila tumigil sa pagtrabaho para lang pag-usapan ka. Minsan nga, isang araw lang nila pinansin, tapos bukas, iba na ang issue. At doon mo maiintindihan, hindi mo kailangan matakot mabigo. Kasi hindi naman pala ganun ka-importante sa kanila ang failure mo. Dito nagbabago ang mindset mo. Imbis na iwasan pagkakamali, hinaharap mo na ito. You start to say, okay lang, at least I tried. Kasi alam mong kahit pumalpa ka, may makuha ka pa ring wisdom na hindi mo makukuha kung hindi mo sinubukan. Nagiging lighter ang pakiramdam mo. Hindi ka na natatali sa pressure na dapat perfect ka lagi. Hindi mo na kailangan magpanggap na lagi kang tama. Instead, you start to experiment. Sa buhay, sa karera, sa relationships. You become braver to say, let's see what happens. At dito nagsisimula ang growth mo. Kasi totoo, ang mga taong walang takot mabigo, sila ang mas mabilis matuto. Sila yung hindi natatambakan ng what if. Kasi mas pinili nilang subukan kaysa panghinayangan. Hindi nila iniisip kung anong sasabihin ng iba. Kasi alam nila, lahat ng tao may kanya-kanyang sarili nilang issue. Kaya kapag na-realize mong walang masyadong nagmamasid, you stop living for the audience. You start living for your purpose. Hindi na anong sasabihin nila. Ang tanong mo na ngayon, anong matututunan ko rito? At alam mo kung anong pinaka-beautiful part? Kapag tinanggal mo ang takot sa pagkabigo, nagiging mas exciting ang buhay. Wala ka nang masyadong kaba kapag may bago kang tinatry. Kahit madapa ka, natatawa ka na lang. Kasi alam mong part lang ito ng pag-angat. It's funny but true. The moment you stop fearing failure, failure loses its power over you. Hindi ka na niya kayang kontrolin. Hindi na siya nakakatakot kasi alam mong kaya mong bumangon ulit. At sa dulo, doon mo lang talaga maiintindihan, ang pagkabigo ay hindi katapusan. Ito ay tulay. At habang mas nagiging komportable ka sa tulay na yan, mas malayo ang nararating mo. Kasi walang pumipigil. Hindi ibang tao, hindi opinyon, at hindi takot. Walang hadlang kapag natutunan mong hindi lahat ng tao nakatutok sa'yo. At sa sandaling yun, sa wakas, mararamdaman mong malaya kang mabigo at mas malaya kang magtagumpay.